Yan, hello mga kapanalig, magluluto po tayo ng pansit. Okay, unahin natin ang bawang. Bawang para sa mga jowang nananabang. O, diba? So, gisa-gisa. Igisa ang bawang. Uy, naamoy ko kaagad yung aroma. Ang bango ha. In fairness, super bango. Then, sibuyas. Sibuyas para sa mga majojondang nangangamoy kamyas. Diba? Oh. Yan. Ngayon, mga kapanalig, meron akong natirang mga sili. Kaya lang kasi yung mga sili na ito, wala nang anghang. Kasi nga medyo hinog-hinog na siya. So, ang ginagawa ko para hindi naman masayang at makain pa din, nilalagay ko siya sa mga lutuin. So, lagyan po natin ng sili para sa mga hindi pinili. Sili kayo dyan sa mga hindi pinili. Ayan. Kita nyo? Bumili ako ng manok worth 40 pesos, pero dahil sa baka magkulang, lalagyan na rin natin siya ng hibi. Baka magkulang kasi, di ba, hindi naman natin yan sure. So, medyo laksan natin yung apoy ng very, very light. Best, pakipatay yung electric fan dahil hinahangin yung aking niluluto. At pahingi na rin ng 2 Knorr chicken at 1 ginisa mix. Oo, nagbumabanda dito. So, yan, di ba? Knorr chicken, 2, tapos 1 aji ginisa. So, ngayon, huwag nyo susunugin yung bawang kasi papait ha. Ilagay natin yung manok. Alam nyo, mahal tong manok na to kasi wala po ditong manok na mabibili na yung tingi. Si ate mo yung hindi binuto ng maayos. So, walang tingi. So, kaya Magnolia chicken to. Kaya mahal, 260 ang kilo. Walang chicken. Hanapin mo muna dyan. Hindi mo pa nga hinahanap. Wala agad. Papakuwain ba kita dyan kung walang chicken dyan? Yan. So, halu-haluin. Ito, magic chicken. Oo. Ilan? 2. So, yan, haluin ng haluin. So, halo-halo. Kailangan maganda yung pagkakagisa natin, mga kapanalig. In just 15 minutes, kailangan matapos natin ang pagluluto. Yan. Bakit parang okay naman yung apoy. So, ang sikreto ng masarap na luto ay nasa paggigisa po yan. So, naglagyan natin ng paminta. Yan. Then, maglagay na rin tayo ng patis. Ito pong patis na to, yan po ay tira ko. No, ang daming maglagay ni Ashley ng patis, oh. Kaya ang ginawa ko, tinabi ko. Diba nakita nyo po yung paglalagay ni Ashley ng patis? Parang ayaw niya kaming pakainin. Yan. So, patis. Then, ilagay natin yung hibi. Yan. Hibi-hibi. Paborito ko po kasi talaga shrimp hipon. So, para ano lang ba? Pampalasa ba? Yan. Ganyan po ako magluto ng pansit. Actually, sarili ko lang tong desisyon. Kasi wala naman yan sa sa kung paano mo lulutuin. Ang mahalaga, dapat yan ay masarap. So, habang ginigisa natin yung manok at yung hibi, ilagay natin ang carrots.
para sa mga mahaharot. Lagay natin ang carrots. Ay, hindi po ba? Ang sarap. Uy, naamoy ko na siya. Naamoy mo na, Bes? Ang bango, di ba? Napakabango niya. Oh. So, kailangan lang, alam natin kung paano magsangkot siya. Sangkot siya po tawag dito, Yan. After that, ilagay natin ang Baguio beans. Yan, Baguio beans. Talagang sinadya ko pong damihan ng gulay kasi yung mga tao dito ayaw kumain ng gulay. Yan, lagyan natin ng Baguio beans. Actually, may repolyo ako, kaso yun ang hinuhuli ko kapag luto na yung pasta. I mean, yung canton. No? Kasi ang lulutuin po natin ay pansit canton. So, kapag medyo keri-keri ng isang kutsa, lagyan natin ng kaunting borbeg. But bago tayo mag-borbeg, lagyan na natin ng ginisa. Kasi kung bakit inuuna ko tong ginisa, kasi pag nandyan na yung kanton, ang hirap niya pong lutuin. Ay, ang hirap niyang haluin. Kaya ang ginagawa ko, habang maaga pa lang, hinahalo ko na. Uy, ang bango Oh, di ba nakikita nyo? Oh. Then, lagyan natin ng tubig. 15 minutes lang po yan, mga kapanalig. Pero look at that. O, diba? Hindi po kasi ako mahilig sa kapag may gulay, ayoko ng masabaw. Yan. And then, ilagay po natin ang Knorr chicken. Tikman nga natin. Sarap. Alam nyo yung malasa siya. Malasa yung pansit pero may pagka-spicy. Masarap siya, masarap. Oh, hindi po ba? Oh. Sarap, sarap. Pwede, pwede. Ngayon, para hindi naman boring yung kulay ng pansit, lalagyan natin ng konting toyo. Tikim nga. Sarap. Lagyan pa natin ng kalahating baso. O, kalahating baso. Yan. Haluin, haluin. Haluin nyo ng may pagmamahal. Ha? Pag magluluto, lagyan ng fillings. Lagyan natin ng fillings. Diba? Oh. Sarap. Oh, tama na yan. Then, ito po yung kanton, no? Yan. Uy, ang birthday ko sa 29 ng July. Kaso wala akong panghanda. Wala akong... Eto mga, inutang ko lang tong mga ingredients ko dito. Nagluto ako para sa 2 tao lamang. Gusto ko sanang mamigay sa mga kapitbahay, pero baka kapusin. So, ilagay na natin ang repolyo. Ilagay ang repolyo. Diba, puro gulay? Dapat nga po lalagyan ko pa ito ng malunggay, kaso tinamad na akong kumuha. Yung pag ako nagluluto, hindi ako pwedeng mawala ng malunggay. Kapag hindi ako tinamad. O, hindi po ba? Kasi pag naluto na yung mga gulay na yan, pwede na nating ilagay ang pancit canton. Pero masarap kasi sa repolyo yung hindi siya masyadong
luto. Yung half cook lang ba? O, diba? Nilaksan na natin ang apoy kasi meron pa tayong 4 minutes. Kasi hindi pa ako pwedeng makapag-live sa mga content ko mga kapanalig. Alam nyo kung bakit? Kasi wala pa pong 2 months. So mga August 15 pa ako makakapag-live. Pero hindi na po ako magla-live patungkol sa simbahan. Kundi mga ganito, mga luto-luto. Actually, ang dami pa rin nagtatanong sa akin tungkol sa aral ng simbahan. At may mga Katoliko talaga na ayaw pa akong paalisin. Ayaw akong pahintuin sa pagtatanggol sa simbahan. Kasi nga, mas gusto raw po nila kapag ako yung nag-e-explain. Mas naiintindihan daw po kasi nila. Sarap. Yan. Ngayon, ilagay na po natin ang pancit canton. Ang taas ng mga presyo ng bilihin ngayon dito. Kaya malamang baon na naman ako sa utang. Sobrang dami ko na po talagang utang sa mga kapitbahay dito. Pero thankful naman ako kasi kahit na hindi ko naman mabayaran agad-agad, pinapautang pa rin nila. May tiwala po sila sa akin. Yan, lagay natin yung kanton. Kita nyo? Oh. Oops. Yan. Kapag naluto na tong kanton, luto na ang pansit. Ngayon, iibabaw natin tong gulay. Iibabaw para siya yung mapunta dun sa ilalim. Dito ka. Pero dahan-dahan na para hindi naman... Kasi sa kusina, pag nagluluto po ako, ayoko nang makalat. Gusto ko malinis kasi kapag makalat ka sa kusina, pagtapos mong magluto, nakakatamad ng maglinis, lalo na kapag tambak yung mga pinaggamitan mo. Kaya ako maingat ako sa pagluluto. Tsaka ayoko nang marumi. Marumi yung niluluto ko. Hindi po ba? Sarap. Lulutuin lang natin yung kanton. Tapos luto na siya. Actually, itong pagluluto ko ng pansit, paborito to ng mga pinsan ko at ng mga kaibigan ko. Kasi pag ako nasa kusina rin, ayoko nang marumi yung kusina. Ayoko nang may kasamang tamad sa bahay. Number 1 rules ko yan. Kasi hindi naman ako tamad eh. Kaya ayoko nang tamad. Kasi naniniwala ako pag tatamad-tamad ka, wala kang mararating sa buhay. At saka, syempre, pag nasa ibang bahay ka, kailangan alam mo kung paano ka makikisama. Dapat marunong kang makisama. So, hindi po ba? Paluto na po yan. Lulutuin na lang yung noodles. Ganyan lang po kasimple ang pagluluto ng pancit. Kita nyo po. Sarap, di ba? Haluin lang yan ng haluin hanggang sa lumambot. Di ba? Hanggang sa maluto. Yung iba nilalagyan ng toyo. Minsan kapag trip ko nilalagyan ko ng toyo, minsan hindi. Pag ayokong may toyo. So nakikita nyo po. Mamaya pipicturean po natin ang niluto kong pancit. Kapag ako po nagluluto talaga ng pancit ay blockbuster. So yan, dito na lang po yung mga content ko. Hindi na po ako magsi-CFD talaga yung magdedeba-debate. Ganito na lang po. Magpo-focus na lang po ako sa ibang bagay. Marami naman bagay na dapat akong pagkaabalahan. Diba? O, nakita nyo po, sarap, diba? Ganyan lang po magluto ng pancit. Enjoy po ba kayo sa ating cooking lesson? So maraming salamat po sa mga nanonood ng mga videos ko.